Sa baryo ng San Isidro, kilala si Aling Marta bilang mabait na tindera ng lutong ulam. Araw-araw, maaga siyang nagbubukas ng maliit niyang karinderya. Mainit ang sabaw, malasa ang adobo, at laging may libreng ngiti para sa mga suki. Pero may kakaiba sa kanya. Hindi siya nakikitang kumakain. Kahit gaano pa kasarap ang ulam na niluluto niya, ni isang subo ay wala. At tuwing gabi, eksaktong 10:00, nagsasara siya, walang palya. Siguro nagtitipid lang, sabi ng iba. O baka may sakit, bulong ng matatanda. Isang gabi, nagpa siya si Nestor, isang tricycle driver, na sundan si Aling Marta. Matagal na siyang nagtataka kung saan ito pumupunta tuwing gabi. Tahimik ang paligid, walang tao. Sumunod siya habang naglalakad si Aling Marta papunta sa gilid ng gubat. Pagdating doon, huminto ang matanda. At doon nakita ni Nestor ang hindi niya malilimutan. Unti-unting yumoko si Aling Marta, hanggang sa marinig ang kakaibang lag-atok ng mga buto. Napahawak si Nestor sa bibig niya. Hamati ang katawan ng matanda. Lumabas ang pakpak, itim, malapad, parang sa aswang. Ang kalahati ng katawan niya ay nanatiling nakatayo, habang ang itaas na bahagi, may pakpak at matutulis na pangil, ay lumipad sa dilim. Hindi nakagalaw si Nestor. Kinabukasan, may balita, may natagpo ang bangkay ng isang lalaki sa kabilang baryo. Walang dugo, kinilabutan si Nestor. Kinagabihan, hindi na siya sumunod. Pero kinabukasan, nagbukas ulit ang karinderya ni Aling Marta. Pareho pa rin ang ngiti. Pareho pa rin ang ulam. Tikman mo. Ay ho, sabi niya kay Nestor, inaabot ang isang mangkok ng mainit na sabaw. Napatingin si Nestor sa sabaw. Mapula ito, at parang may kakaibang amoy. Ngumiti si Aling Marta, ngiting alam na alam ang kanyang lihim. Mula noon, walang nangahas magtanong. Pero may isang bagay ang lahat ay napansin. Habang tumatagal, mas dumarami ang nawawala sa baryo.